Kaya noong nung niliser ako pangalawa, yung bago ipangalawa, sabi ko sa doktor ko, Dok, pakisabi naman sa nagli-laser sa akin na damihan pa nila ang gamot kasi nga nakaramdam ako ng sakit. Kaya nung pangalawa, hindi ako nakaramdam ng sakit. Tapos yung yung pangatlong laser nila sa akin, mga kapatid, akala ko mamatay na ako noon. Kasi nga muntik na ako naubusan ng dugo. Kasi nga, ang nangyari sa akin, napakadelikado pala ang laser. Yung ililaser ka sa loob. Kasi nga, nung nilaser ako sa loob, sabi kasi nga, hindi ka tulog niyan eh. Alam mo kung ano pang nangyayari eh. Oo. Tapos pag masakit pag kulang yung itamidumi, yung gamot ng pawala sa sakit, magsalita ka lang, masakit. Sabi mo, kaya dagdagan nila yun, yung ng gamot. Tapos, noong alam mo guys, Diyos ko, ayaw ko magkwento. Ang sakit talaga. Parang yung mayroon siyang tinutusok na karayom, tapos mayroon siyang kinukuha na karayom doon sa loob ko. Tapos sabi na, noong pangatlong laser nila sa akin, hindi umano yung dugo ko. Hindi huminto. Kaya alam niyo po yung gaze, naubos kasi nga tinakpan nga nila yung kumbaga sa butas pa na hindi makalabas yung tubig. Tatakpan, hindi nalalabas yung tubig. Ganun ang ginawa nila. Naubos sila ng gasi. O kumuha kayo ng gasi doon. Taranta na yung mga nurses. Kumuha sila ng gasi. Tapos nawala na ako ng walaan na ako ng lakas. Sabi ko, Lord, kayo na po bahala sa akin. Lord God, Mama Mary, Pama, kayo na po bahala sa akin. Sabi ko nung mga oras na yun. Kasi wala na akong lakas ng time na yun. At ang ginawa ng mga na yun, ang ginawa ng tawag dito, yung mga doktor, yung pinaka professional na doktor, nag-change sila, siya ang gumawa. Alam niyo po guys, ang daming dugo lumabas sa akin. Kaya nga nung pagkatapos noon, inakyat nila ako, nakabed ako, tapos balik sa aking room. Pagbalik doon, nung bumangon ako guys, alam niyo po mga kapatid, gumanon ako, akala ko matumba ako. Kaya nung kasi yung nurse call, hawak-hawak ko yun. Kasi yun ang sabi ng doktor, wag ko daw bitawan. Nandun na ako. Nung paano ko na, gumanon ako, umikot ako, yung sa bed ko na, nasa bed na ako. Tinawag ko yung nurse, sabi ko, Nurse, hindi ko kayang bumangon. Gusto kong pumunta ng toilet, sabi ko. Sinaman ako ng nurse sa toilet. Tapos nung para akong, bang naramdaman ko, nahihilo ako. Kaya alam mo, taranta yung doktor. Sila, ilang beses ako kinuha ng dugo. For the first time in my life, mayroon nakahalo ng dugo sa aking katawan na hindi ko alam. Na 3 bag na dugo nandito sa aking katawan ngayon. Na hindi pala ganun basta-basta, ilalagyan ka ng dugo. Ang daming examine. Nakailang kuha ang mga doktor. Diyos ko, kaliwat kanan. Diyos ko, Lord, dito, buti na lang ngayon, wala na, dito, punong-puno yan, Tapos, yun, yung ginawa sa akin, yung laser na yun, muntik na ako, yun na, nangyari. Tapos, noong pang-4, na laser last na, naku, giniginaw ako, ang dami kong karanasan na hindi maganda. Tapos, yun, sabi ko, ganun pala yan, pag, alam mo na parang pakiramdam mo parang mamatay ka na, parang inano mo na, parang Lord, ikaw na bahala. Yun ang naramdaman ko time na yun eh. That time, yun ang naramdaman ko, Lord, bahala na kayo. Ganun ang akala ko nga hindi na ako bubuhayin ni Lord eh. Kaya nasabi ko, mayroon pa akong mission sa mundong ito dahil hindi pa niya ako kinuha. Ngayon, alam niyo po mga kapatid, alam ko kung anong mission ko. Kasi nga tinatanong ko, Lord, ano bang mission ko? Alam ko, anong mission ko? Itong trabaho ko. Na, di ba yung trabaho ko, caregiver, na nakakatulong ako sa mga taong hindi na makagalaw, lantang gulay na. Sabi ko, Lord, ito pala ang mission ko, kaya hindi mo pala ako kinuha. Lately ko lang nalaman. Kasi tinatanong ko, Lord, ano ba talaga mission ko? Ito pala ang mission ko, ang aking trabaho. Kaya, alam niyo po mga kapatid,
Kaya alam niyo po mga kapatid, lately ko lang nalaman na itong mission ko ay aking trabaho. Kasi nga, wala naman akong iniisip ko kung ano ba talaga mga ginagawa ko. Itong trabaho ko, pangalawa yung pagtutulong ko sa kapwa-tao ko na kahit hindi ko kilala, tinutulungan ko. Iyon talaga ito pala ang mission ko. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Alam niyo po mga kapatid, nung hindi pa ako nagkasakit ng cancer, dati pag nagtrabaho, papagod na pagod ako. Alam niyo po, ganun ako pag umuwi ako ng bahay. Nakakapagod. Sabi ko ganun, ganito na ba talaga? Halos araw-araw na lang, ganito na lang, pari-pariho na lang ginagawa ko. Ganun ako kapatid, dati, nagrereklamo ako. Pero alam mo ngayon, nagpasalamat ako. Sabi ko, Lord, salamat sa buong araw. Nakaraos ako sa aking trabaho. Sabi ko, di baling mapagod ako, Lord, wag lang po ako ma-confine. Iyan ang hiling ko kapag sa ating Panginoon. Talagang malaking tulong sa akin mga kapatid na na-confine ako kasi ang laki ng pagbabago. Malaki ang aking pagbabago sa aking sarili. Una, bumalik ako sa Kanya, online mass ako everyday, rosary, tapos araw-araw ko siya kinakausap kahit papunta ako ng trabaho habang nagbibisikleta ako, kinakausap ko siya. Tapos pagkatapos ng trabaho, habang nagbibisikleta ako, kinakausap ko siya. Ganun ako. Tapos hindi lang ang napansin ko lang din po noong na-confine ako kasi 'di ba 1 month and 17 days ako. Sabi ko siguro din ako binigyan ni Lord kasi doon sa hospital meron yata akong mission doon. Kasi nga kaya ko nasabi na mayroon akong mission sa hospital na yun kasi nga ito pa lang sasabihin ko sa inyo yung Kugansay na kung Kugansay ako dapat 3 times lang, ginawa ni doktor ng 4 times. Alam niyo po, ang Kugansay hindi ko alam sa sa Tagalog. Kung sino po ang nakakaalam ng Kugansay sa Tagalog, paki-comment naman po. Kugansay. Ang Kugansay kasi delikado pala yan. Kasi ang mga nurses na nag-assist sa akin pag ako ay ikugansay na, alam niyo po kung anong ginagawa nila na yung corona na sakit, 'di ba yung mga tao balot na balot sila. Mga doctors, mga nurses, balot na balot sila yung mayroon pang corona. Ganun ang ginawa sa akin tuwing nagkugansay ako, ang nurse, balot na balot siya. Naka-mask, face shield, basta balot na balot ang nurse. Tapos, hindi ko talaga maiwasan. Tinanong ko talaga ang nurse. Sabi ko, nurse, pasensya na, magtanong ako sa'yo. Bakit ganun ka magbihis? Balot na balot ka. Sa pag nagkugansay, pag nagkugansay ako, bakit balot na balot ka? Tinanong ko talaga ang nurse. Sabi niya, in-explain niya sa akin kasi ito kasing gamot na to, delikado. Sabi niya, delikado kasi itong gamot na to. Itong gamot na delikado sa lahat. Sabi niya, hindi pwede ito na parang matalsikan. Alam yung hindi pwedeng mahawakan na walang guantes. Alam yung ganun. Sabi ko, Diyos ko, ganito pala to ang Kugansay. Tapos, kaya nga, sabi niya, kasi nga, ang mga pasyente na kagaya ko na Kugansay, iba yung toilet namin. Kasi nga, sa room namin, mayroon kaming toilet. Mayroon ding toilet para sa Kugansay, sa mga taong Kugansay. Doon kayo may magto-toilet. Alam niyo po mga kapatid, grabe ang suffer ko nung Kugansay ako. Kasi nga, pag nagkugansay ka, ilang oras yun sa'yo? Nakatutok. 8 hours. Dala-dala mo yun. Bit mo yung ihi ka doon. Alam, yung Kugansay. Kaya sabi, Diyos ko, nakakatakot. Tapos pag nagkugansay isang tao, kailangan ang toilet, 2 times mo i-plus, yun talaga kabilin-bilinan ng nurse. 2 times, i-plus mo siya ng 2 times. Then, i-plus mo siya 1. Tapos pangalawa, 2. Ako, ginagawa ko 3. Parang sigurado na yung Kugansay ay talagang pasok sa loob. Parang kung
Three times ko pinaplas kasi nga, sabi ng nurse, 2 pero 3 beses ko ginagawa yun. Kasi, parang sigurado talaga 110% na safety ang CCR susunod. Baka kasi yung toilet na yun, pwede naman mag-CR doon ang hindi nakakugansay na tao. Oo, kaya iniisip ko lang yung mag-CCR doon na hindi siya nagkugansay, kaya 3 times ko talaga pinaplas yung CR. Tapos ngayon, noong yung nagpunta na ako sa nakugansay ako, ganun ang nangyari. Alam niyo po, grabe. Sa buong buhay ko, first time na nangyari sa akin na wala akong ibang inaasahan kundi si Lord. Kinausap ko lang siya, sila si Papa, si Mama, kinausap ko. Alam niyo mong, sabi ko, totoo pala yun na pag isuko mo lahat sa Panginoon at kausapin mo siya ng buong puso, tiyak, sasagutin ka niya. Alam niyo po, hindi po ako noong malapit na ako makalabas ng ospital, masaya na ako. Tapos, alam niyo po, ito ang milagro. Kasi alam niyo po kung bakit. Hindi po ako nakalbo. 4 times ako, hindi, teka, wait lang. Hindi pala 4 times ako na, mga kapatid, kugansay, 5 beses pala ako na kugansay. Dapat 4 times ako kugansay. Sabi ng doktor, 1 pa daw, kaya 5. Ang pala, kasi yung laser ko sa loob at saka kugansay ko 4 times. Tapos yung laser ko sa loob 4 times. Tapos yung kugansay ko, total in all is 5. Ginawang 5 ng doktor ko. Tapos yung laser ko sa labas 25 times. Kaya 1 month and 17 days ako sa loob ng hospital. Tingnan niyo po na kaya ko nasabi na mayroon akong mission doon sa hospital na yun kasi ganito po ang nangyari. Ako kasi hindi kasi ako natutulog pag tawag nito, pag sa tanghali, sa gabi, lalo na pag madaling araw nagigising ako, hindi ako matulog. Tapos nung time na yun na nung kugansay ako sa labas ako na nagsi-CR. Mayroong isang pasyente doon. Awang-awa ako kasi nga paggabi kasi isa lang kasi ang nurse doon sa namin sa kasi ako, fifth floor kasi ako na confine. Doon sa fifth floor na yun, isa lang talaga ang nurse pagdating sa gabi. Apo nung nag-CR ako doon sa Kugansay na CR doon. Bago ako nag-CR, mayroong isang pasyente doon na siya nung masama yung tiyan. Kasi nga, tatai siya. Tapos, mayroong, sorry po sa mga kumakain ha. Gusto niyang magpupo. Tapos, mayroong doon, may anong tawag dito? Naku guys, tingnan niyo po mga kapatid. Nakita niyo po ito? Hala, namaga siya o namula. Kinagat ako. Hala ka, Lord. Kinagat po ako. Tingnan niyo po, namula. Kinagat ako ng insekto. Diyos ko, Lord, hindi ko alam kinagat ako. Maraming insekto dito. Namula po, kinagat ako. Ngayon ko lang napansin, Diyos ko, Lord. Tapos, noong parang hindi na niya makayanan, hindi na niya alam kung anong gagawin niya. Kaya ang ginawa ko, pinindot ko yung nurse call. Pinindot ko yung nurse call. Hindi talaga umano. Hindi pa pumunta yung nurse kasi nga nag-isa lang siya. Kaya ang ginawa ko, pinuntahan ko yung nurse, pinuntahan ko doon mismo sa na ganito. Ay sabi ng nurse, salamat, hayasi sang. Kaya yun, pinuntahan niya yung tawag nito, yung pasyente na yun. Tapos, yun, ina-assist niya, nakapupo na sa kanyang pampers. Kaya yun, isang kumbaga, isang tulong ko na yun. Tapos yung pangalawa naman nangyari, umaga yun. Ako kasi pag nagising ako, diretso dan agad ako doon sa parang pwede kang magtumawag ng cellphone doon. Diretso ako doon kasi may tubig doon. Kumukuha ako ng tubig.
Makati talaga siya, oh, Makati. Nung pagdating ko doon, sa area na yun, meron isang pasyente na naman doon na, alam niyo po mga kapatid, para siyang, kasi alam niyo po mga kapatid, ang gamot kasi ng cancer, para kang gaganon, parang wala ka sa sarili. Depende siguro sa gamot, ha? Kasi ako, okay naman ako. Yung babaeng yun, alam niyo po, ang ginawa niya, uminom siya ng kape. Ang kape, tumatagos na dito, basang-basa na siya dito, basang-basa na halos siguro walang pumasok sa kanyang bibig ng kape. Sabi ko, hindi yata niya alam na tumutulo yung niya, yung dito. Ganun pa rin siya. Kaya ang ginawa ko, tumawag na naman ako ng nurse. Pinindot ko ng pinindot. Kaya 4 na nurse ang lumapit. Kaya yun. Kaya si Sang, arigato gozaimasu, nagpasalamat sila sa akin. Kaya yung 5th floor na yun, halos mga nurses doon, kilalang kilala na ako. Kasi nga marami na akong natulungan. Kaya sabi ko, isa din siguro to sa dahilan bakit ako na-confine. Kasi nga, ito nga siguro. Tapos hindi lang po yun ang mga natulungan ko doon sa ospital na yun. Kasi nga, doon nga sinasabi ko yung pwede ka sa area na yung pwede kang tumawag. Mayroong isang pasyente doon na nawalaan na siya ng pag-asa. Pabalik-balik na lang siya sa ospital. Halos na ang bahay niya yung hospital na yun. Makalabas siya ng hospital after mga 2 weeks, babalik na naman siya. Wala na siyang pag-asa sa buhay niya. Tapos, kinausap ko siya. Tapos, yun na, wala na siya ng pag-asa, ganon-ganon. Kaya, nagbigay ako sa kanya ng advice. Ang dami kong mga kapwa-pasyente ko na nag-advise ako doon sa kanila. In-advise ko sila, ganun. Kaya advise ko sila. Advice. Ang dami kong na-advisean doon. Tapos, meron pa akong kapwa ko pasyente na naging close ko talaga. Alam niyo po mga kapatid, sa hospital, bawal talaga ang magbigay ka ng pagkain sa kapwa mo pasyente at tatanggap ka ng pagkain galing sa kapwa mo pasyente. Bawal talaga yan. Kasi, kung anong mangyari sa'yo, for example, sasakit ang tiyan mo, syempre, yun? Anong kinain mo? Tapos yung kinain mo, yung binigay ng kapwa pasyente mo, ay di magka-leche-leche na. Bawal talaga yun. Pero, ang bait talaga ni Lord. Kasi nga, ang mga nurses doon, pinagbigyan niya kami na una, pinagbawalan kami. Pero, in-explain ko. Sabi ko na kung ito lang ang nakapagpaligaya sa amin na kami mga pasyente na nandito sa ospital, kung ito lang ang makapagpaligaya na maluwag ang aming pakiramdam sa mga naramdaman namin ngayong sakit, na pag nagbigay kami, tumanggap kami, masaya kami, wag yun na po kaming pagbawalan. In-explain ko yan sa nurse. Sabi ko, alam ko po yun kasi yung trabaho ko, caregiver po ako. Bawal ang magbigay, bawal tumanggap. Pero, please, sabi ko, pagbigyan nyo na kami. Sabi ko, kung ano mang mangyari sa akin, sa kanya, hindi nyo kasalanan. Sabi ko, in-explain ko talaga. Tapos, sabi na, kausapin daw nila ang doktor. Ayun, kinausap ang doktor. Sabi ng nurse, sabi daw ng doktor, okay. O, di salamat, di ba? O, ngayon, meron akong, 2 pasyente doon na, kapwa ko pasyente na, alam niyo po, 5 times siya na operahan ng dahil sa cancer. Pero lumalaban siya. 84 years old. Oo, 84 years old. Alam niyo, marami siyang advice sa akin. Marami din akong advice sa kanya. Tapos hanggang pag namili ako sa Lawson, binibigyan ko siya. Pupunta ako sa room niya. Tapos pupunta din siya sa room ko. Kaya kilala na ako doon sa 5th floor na yun. Ganun ang nangyari. Hayasisang, ganun. Tapos pag nagtutoilet ako, hanapin ako, hayasisang, ganun. Tapos sabi ng nurses, hayasisang, may naghahanap sa iyo. Sino? Sige, ganito. Ay, pupuntahan ko sa room nila. Ganun. Yung parang sabi ko, ganito yata ang mission ko dito sa hospital na to. Ganun. Tapos, hanggang sa
Hanggang sa ano, marami akong nakilala doon na sabi ko na ganito na pinayuhan ko sila. Sabi ko, sakit lang to. Kaya natin to. Sabi ko, huwag tayo magpatalo sa ating mga sakit. Sabi ko, kasi halos lahat ng mga kapatid sa mga na-confine nandun sa cancer, nawawala na pag-asa. Kaya nagbigay ako sa kanila ng lakas kahit ako ay mayroon din akong karamdaman. Pagkaharap ko sila, hindi ako magpakita na mayroon akong karamdaman, parang wala akong sakit. Tapos sabi nila sa akin, Hayashi Sang, maswerte daw ako kasi hindi daw ako nakalbo. Kasi nga, nagulat talaga ako mga kapatid, hindi ako nakalbo. Thanks God. Iba ang nakalbo sa akin. Yung baba ko ang nakalbo. At yung mga balahibo ko dito nakalbo. Wala akong balahibo. Pero yung buhok ko, mayroon pa. Kaya nagulat ako, thank you Lord, hindi ako nakalbo. Nakalimang kugansay ako. Tapos sabi ng mga pasyente ko, alam mo, Hayashi Sang, ako 2 times, pangalawang kugansay ko, nang lagas na ang buhok nila. Kaya nagulat talaga ako. Kaya sabi ko, praise the Lord, hindi ako na ano. Sabi nila, nakalimang ano ka, hindi ka na ano. Sabi ko, God is good. Sabi ko, si Lord, ginabayan tayo ni Lord. Sabi ko, kaya kanya-kanya tayo ng ano. Kaya inaano ko sila. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon dahil hindi talaga ako nakalbo. Iba ang nakalbo ko. Yung baba ko ang nakalbo. Pero ngayon, mayroon na siyang buhok. Bumalik na yung buhok ko dito. Tapos, yun nga, yung sabi ko nga, kaya siguro nakumpine ako dahil binigyan ako ni Lord ng sakit. Siguro baka isa din sa mission ko na ganun. Tapos, nung tawag nito, yung mga doon, mga pasyente, kapwa ko pasyente sa hallway, nag-ano sila, umuupo sila doon, malungkot, nilalapitan ko sila, kinakausap ko sila. Tapos yung mga nurse, tumitingin sa akin, gumaganon lang yung mga nurse sa akin, mga doktor, gumaganon lang, kinakausap ko sila, ganon. Tapos, inayayaya ko sila na maglalakad kami sa hallway, sabay tayo, maglakad tayo, yung ganon, ginaganon ko sila every morning, lakad tayo, ganon. Tapos meron akong nakilala doon na hindi marunong mag-Japanese, English lang siya, sa kasamahan ko sa room. Tapos ang usap lang nila yung sa translator lang sa Google, yung translate na yun. Tapos naawa na ako kasi hindi na nila naintindihan, nurse at saka yung taga-Brazilian. Tapos yun, lumapit ako doon, in-explain ko, ganito. Ako naging translator nila. Sabi ko, hala, ito ba kayang mission ko Tapos sa loob ng room namin, mayroon kaming natulungan, kapwa ko rin basta marami akong natutulungan doon. Sa hindi sa pamamagitan ng pera, tulong sa mga spiritual, yung mga advice, yung mga ganun ba. Sabi ko ba, ganito yata ang mission ko dito. Sabi ko, Lord, ito ba mission ko? Sige, tatanggapin ko. Tapos yun, kahit meron akong karamdaman, hindi ako nagpakita sa kanila na malungkot ako, ganun. Tapos yun, inaano ko sila. Tapos doon sa kabilang kwarto, meron akong nakita doon na mga gaijin na kinakausap ko sila. Tapos pag bumili ako ng tubig, binibigyan ko sila ng tubig. Yung mga ganun, yung hindi ko man sila natulungan sa pera, pero natutulungan ko sila sa mga yung mga tungkol sa mga advices, yung mga ganun, lakas loob, ganun. Tapos hanggang sa na hindi ko na talaga makayanan, na para na akong nasisiraan ng ulo kasi nga matagal na ako sa hospital. Kaya nakiusap ako doon sa doktor sa mga nurse na pwede ba ako mag-volunteer? Sabi ko, basta kaya ko lang, na hindi ko kayang nakatunganga lang. Sabi ko doon sa nurse, sa mga doktor na gusto kong, kasi meron akong kilala doon na dalawa na tagapalit ng mga bedsheet ba sa mga cover ng mga kama. Sabi ko, pwede ba akong tumulong? Kaya yun, pinabayaan nila ako. O sige, basta wag daw akong Morishinai daw yun. Wag daw ako wag ko daw pipilitin ang sarili ko. Hanggat kaya ko lang, gagawin ko lang. Ayun, tutulong-tulong ako. Ayun, natutuwa rin sila sa akin. Natutuwa din ako. Ngayon, kaya hindi ko yung yung malapit na ako makalabas ng ospital, parang hindi ko naramdaman na nasa ospital ako. Dahil yun ang nagawa
Yun ang yun ang yun ang nagawa ko sa sa hospital na ganun. Ito yata ang mission ko ganun. Kaya yun. Tapos doon ko po natutunan na pinagdasal ko ang lahat ng mga tao doon sa doon sa hospital na yon, na pinagdasal ko kay Lord God, Mama Mary, sa mga doctors, mga nurses, sa mga pasyente na nandoon naka-confine. Iyon, gabi-gabi ko pinagdasal yun. Gabi-gabi ko pinagdasal yun. Kasi sabi ko, Lord, yun lang po ang aking kayang maitulong sa kanila. Ayun, ang pagdasal lang. Ayan, pinagdasal ko yun hanggang ngayon. Pinagdasal ko pa rin sila. Kaya, parang, kaya umpisa noon, tuwing pumupunta ako ng hospital, kagaya kanina, nagdadasal na naman ako na, Lord God, Mama Mary, lahat ng mga tao nandito sa building na to, mga nurses, mga doctors, mga pasyente, na ito, bla bla bla, bla bla bla. Marami akong sinasabi kay Lord. Yun ang, hindi kagaya kanina na habang naghihintay ako sa waiting area. Kasi pag nagbabayad ka, matagal eh. Sa harap ko, may nakaupong matanda doon na may bukol siya sa likod, sa ulo niya. Alam niyo po, pinagdasal ko yun, kinausap ko si Lord. Alam niyo po, hindi ko namalayan, tumulo na pala ang luha ko. Tapos, tiningnan ako doon sa katabi ko. Kunwari, hindi ko siya nakita. Simple ako punas kasi nga wala ako dalang panyo. Ginanon ko. Tumulo luha ko. Ganun pala, no? Pag nagdasal ka na galing sa puso mo. Talagang maramdaman mo yung subukan niyo po mga kapatid, magdasal kayo galing sa puso. Tingnan niyo po, bigla na lang tutulo luha niyo. Diyan niyo po mapatunayan niyo po sa inyong sarili na galing sa puso ang pagdasal niyo. Kaya, kagaya din kanina, kaya din ako malakas ang loob ko na sasabihin ko dito nga, sa video na to, na sabihin ko ang tunay kong nangyari sa akin, kung anong sakit ko. Kaya, isa din yun sa dahilan na malakas ang loob ko nagsabi. Kasi nga, kanina, meron po akong napakinggan na isang voice clip sa aking messenger, pero hindi ko na lang po sasabihin kung sino siya. Pinakinggan ko yung messenger niya, yung voice clip niya, nag-voice clip siya sa akin. Meron siyang sakit. Alam niyo po, yung habang pinapakinggan ko yung voice clip niya, bigla na lang tumulo ang luha ko. Kaya habang pinapakinggan ko yung voice clip niya, nagdadasal ako. Kaya sabi ko, kailangan ko na talaga tong ikwento ang aking buhay tungkol sa aking sakit. Kasi parang pag may makakita sa bidyong ito, parang magkaroon sila ng noong anong tawag nito, magkaroon sila ng ng power sa kanilang sarili. Kasi kung nakayanan ko, mga kapatid, makayanan niyo rin po ito. Kasi nga, yung pinakinggan ko yung voice clip niya, parang naaawa ako sa kanya, kaya ganun. Kaya nag-reply ako sa kanya ng voice clip, inadvisean ko siya na isuko mo yan kay Lord lahat. Kaya mga kapatid, kaya ako kumuha ng video na ito at sinabi ko kung ano yung tunay kong sakit. Kasi nga gusto ko na magbalik loob kayo sa Panginoon. Kayo, isuko niyo yan lahat. Kung ano man yung karamdaman niyo, isuko niyo po lahat sa Kanya. Kasi siya lang nakakaalam sa atin. Walang nakakaalam sa atin, walang ibang magpapagaling sa atin, kundi siya lang. Kasi siya lang ang number 1 manggagamot sa mundong ito. Pangalawa lang yung medicines, yung mga doctors na yan, pangalawa lang yan sila. Kaya isuko nyo lang sa Kanya at humingi kayo at sabayan nyo ng dasal, sabayan nyo ng kilos, at sabayan nyo pag-iingat sa inyong sarili. Kasi gagaling tayo kung sabayan natin ng kilos. Kaya sa lahat ng mga tao may mga sakit dyan, isuko nyo lang sa Panginoon yan at sabayan nyo ng ingat. Sabay ingatan nyo ang inyong sarili. At kung ano man sabi ng doktor sa inyo, kung anong bawal, sundin nyo lang po. Kung ano mang sabi ng doktor niyo, inumin nyo itong gamot na to, inumin nyo na po. Kasi gagaling po kayo kung gagawin nyo po yan. Kung sasabi ng doktor, inom kayo ng gamot, inumin nyo sa tamang oras,
kung sasabihin ng doktor nyo na uminom kayo ng gamot sa tamang oras, huwag kayong kumain ng ganito, sundin nyo po. Kasi ang doktor, pangalawa yan sa Panginoon. Tapos sabayan nyo po ng dasal. Ito lang po ang advice ko po sa inyo. Sabayan nyo po ng dasal. Tapos, sabayan nyo ng ingat. Yan lang po. Ang ma-advise ko po sa inyo, sabayan nyo ng dasal. Isuko nyo po lahat sa Panginoon. Kausapin nyo po siya ng buong buo na galing sa puso. At sabayan nyo po ng dasal. Sabayan nyo po ng pag-iingat. Sundin nyo po kung ano sasabihin ng doktor. 110% kapatid, gagaling ka. Ako, kung gumaling ako, sa ngayon gumaling ako. Kung gumaling ako, pinagaling ako ni Lord, pagalingin din po kayo ni Lord. Basta, wag niyo lang po abusuin ang sarili niyo. Yun lang po. At bigyan niyo po ng panahon ang ating Panginoon. Magpunta po kayo sa simbahan, sa bahay ng ating Panginoon. Dahil ang hiningi niya, isang linggo, isang araw lang, isang oras pa. 'Di ba? Ang mas 1 hour lang. So pagbigyan niyo po siya. Pagbigyan niyo po siya. Tapos mga kapatid, ito lang po ang advice ko po sa inyo kasi ako hindi kumpleto po ang aking araw pag hindi po ako nakapag-online mass. Shout out po kay Father Reverend Father Joel Jomarsos Gatos. Alam ko po na binigay ka po ni Lord sa akin. Kaya ko lang nasabi, kaya kayo po binigay ni Lord sa akin kasi ganito po, kasi yun ang nangyari. 'Di ba noong sabi ko na nag-online mass ako, natutunan ko mag-online mass, online rosary nung nasa ospital ako. Tapos sa dami-dami kong pag-open ko sa Facebook, ang dami-dami sa YouTube, daming lumalabas. Sabi ko, naguguluhan ako that time. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako kung saan ako mag-online mass o online rosary. Tapos hindi pa ako marunong mag-rosary. Tapos yun nga, ginaid ako ni Lord na ganito. Kaya ang napili ko noon, ang Jose Batangas ang napili ko. Nag-online mass ako kasi ang Jose Batangas kasi San Jose Batangas, yan araw-araw yan mayroong online mass. Monday to Sunday yan. Tapos online rosary din ako. Tapos ito naman si Father Joel, nung nakalabas na ako ng hospital, kaya ko siya kaya ako nasabi na binigay siya ni Lord sa akin. Kasi nung nakalabas na ako ng hospital, 'di ba sabi ko po kanina sa video ko na nung bago ako nagkasakit, ang pinapanood ko yung mga vloggers. Una si Sir Paul Pugong Biyahero at saka yung mga members niya, yung pinapanood ko. Yun ang mga pinapanood ko nung hindi pa ako nagkasakit. Pero nung nagkasakit na ako, hindi na ako nakapanood sa kanila. Kaya ang pinapanood ko nung kakalabas ko ng hospital, kasi nga lumabas ako na-confine ako July 3, 2023. Nakalabas ako ng hospital is August 23, 2023. Nakalabas ako ng hospital. So ngayon ang ginawa ko noon, 3 months ako hindi nakatrabaho sa caregiver job. Tambay ako. So ibig sabihin yung 3 months na yun, wala akong trabaho. So ang ginawa ko, ako sa YouTube, ako sa YouTube, naghanap ako ng yung mga story sa mga Bible, yung mga kagaya kay Joseph, yung mga kwento ni Abraham, ni Moises, yung kasi mayroong movie yan yung movie ni Moises 3 hours yan Tapos sabi ko kay Noah, yung Arka, yung Noah, yun ang mga pinapanood kong pelikula na hindi ako nanonood na magpakailanman, hindi ako nanonood ng Wish Ko Lang, Tadhana. Basta hindi ako nanonood. Basta yung paglabas ko ng hospital, ang pinapanood ko tungkol sa Bible. Pinapanood ko yung Noah, yung Moises 3 hours yun. Tapos yung si King David, paano siya naging king. Alam niyo po mga kapatid, malaking tulong sa akin yun. Marami po akong natutunan tungkol sa Bible. Kasi nga, kahit hindi ako nagbabasa ng Bible, yung mga movie, kasi yung movie na yun, galing sa Bible yun. Marami akong natutunan doon. Tsaka yung mga homily ni Father Joel Jomarsos Gatos, ang dami kong natutunan. Ang dami ko talagang natutunan. Kaya bigay ni Lord sa akin si Father Joel. Kasi nga, kaya ko nasabi na bigay si Father Joel.
Kasi kaya nasabi ko na bigay si Father Joel ni Lord sa akin. Kasi nung nasa bahay ako, naiinip ako noon. Kasi tapos na ako nag-online mass, online rosary, tapos napanood ko na ang kwento ni Noah, ni Moises, basta lahat ng mga ni Lord na napanood ko na halos. Tapos nung tamang-tama, nung pag-open ko sa aking YouTube, tamang-tama lumabas si Father Joel, yung homily niya, hindi masa, homily ni Father Joel, na yung title niya na parang, ikaw ba mayroong problema, ganun. Tapos sabi ko, wow, napawaw ako noon. Sabi ko, wow, ano to? Ang ginawa ko, inopen ko siya. Tapos siyempre walang nagsabi sa akin na sorry, nagulat ako noon nagulat ako. Walang nagsabi sa akin, ito si Father Joel, anuhin mo. Walang nakapagsabi, kaya sabi ko, hala, tamang-tama to sa akin na wag daw magwala ng pag-asa, yung title ba. Kaya ang ginawa ko po nung time na yun, piniplay ko siya. Pag-play ko, ay, ang ganda ng homily niya. Kaya doon nag-start. Kaya sabi ko, bigay siya ni Lord sa akin. Kaya doon nag-start, tapos tiningnan ko, ay, meron pala siyang online mass, sabi ko. Kaya umpisa noon, doon ako nag-online mass sa kanya. Tapos marami ako natutunan tuwing nag-homily siya. Bigla na tutulo ang luha ko hanggang ngayon. Kagaya kanina, yung homily niya, tumulo na namang luha ko. Alam yung ganun? Tumutulo ang luha ko. Tapos, ganun. Basta, doon ko na, si Father Joel na, ganito. Kaya, umpisa noon, mula ngayon, kay Father Joel ako online mass. Tapos minsan, pag wala siyang online mass sa kanyang YouTube, kasi nga, napansin ko, Lunes, Martes, Merkulis, wala yatang. Kaya ko nasabi na bigay si Father Joel Jomarsos gato sa akin ni Lord. Kasi, nung mga, yung mga time na yun na, di ba wala akong trabaho, 3 months na labas ako ng hospital, 3 months wala akong trabaho. Kaya ko nasabi na bigay ni Lord sa akin si Father Joel, kasi ganito yun ang nangyari. Di ba, ang pinapanood ko yung mga movie na galing sa Bible, yung kwento sa Bible na ginawang movie, kagaya ng mga Noah, yung mga sila si Joseph, yung mga ganun, mga apostolis ni Papa Jesus, yung mga ganun, lahat yan sa YouTube. Malaking tulong yan, kasi nga pag hindi ka nakabasa ng Bible, para ka rin nakabasa ng Bible. Kung panoorin mo yung mga yun ang mga pinapanood ko dati. Tapos nung pag-open ko sa YouTube, na lumabas niyan si Father Joel Jomarsos Gatos, tamang-tama yung homily niya, ang lumabas doon, ang title doon ay nakalagay na parang mayroon ka bang problema na ganun-ganun, yung parang ganun ang title ng niya, yung homily niya. Yung homily talaga na homily, kasi si Father Joel, mayroon talaga siyang homily. Iba yung homily niya sa Holy Mass. Oo. Iba yung homily ni Father Joel sa Holy Mass, at iba pa rin ang homily ni Father Joel. Yung talagang homily niya na nasa mga 20 minutes, 23 minutes, 24 minutes, 25 minutes, mga homily ni Father, mga 30 minutes, mga ganun ang mga homily niya. Yun ang nakita ko. So ngayon, piniplay ko yun. Pag-play ko, alam niyo po mga kapatid, nagustuhan ko. Kasi nga, ang dami kong natutunan doon sa mga homily ni Father Joel. Yung mga time na yun. Hanggang ngayon, ganun pa rin ako. Tapos yun, nakita ko, mayroon palang si Father Joel, yung parang online mass. Oo, mayroon siyang online mass sa YouTube niya. So ngayon, doon ako nag-umpisa. Pero una, doon ako kay San Jose, Batangas. Oo. Ay napansin ko doon kay Father Joel sa kanyang sa kanyang online mass.
Monday, Tuesday, Wednesday, wala yata siyang ano yata, Thursday, Friday, Sunday, Saturday, minsan meron siya Saturday. Tapos, yun, doon, pag wala namang online mass si Father Joel, doon ako kay San Jose, Batangas. Pero alam niyo po mga kapatid, alam niyo po, nagulat ako kasi 'di ba first kong nag-online mass kay San Jose, Batangas. Alam niyo po ngayon, si Father Joel nasa Pampanga pa rin siya, pero iba na yung church niya, kakalipat lang ni Father ng church. Alam po kung anong church niya, San Jose. Tingnan niyo po, San Jose ang church niya. Oh. Kaya sabi ko, wow. Kay San Jose, Batangas ako first tapos ngayon San Jose na naman. Kaya thank you San Jose, Papa. Papa ni Lord. Oh. Kaya ayun. Sa kanya ako naghumilik. Hindi kumpleto ang isang araw ko pag hindi ako makapag-online mass everyday. Hindi kumpleto yung araw ko. Kaya kanina yung habang nag-online mass ako kanina, alam niyo po, bigla na lang tumulo ang luha ko kasi tuwing nag-homily si Father sa kanyang Holy Mass, siya, 90% talaga na umiiyak ako. 90% na tumutulo na lang ang aking luha. Kasi hindi ko mapigilan ang aking sarili na tawag nito, yung bigla na lang akong tumutulo ang aking luha. At kung hindi niyo po napansin, ako pag nag-church ako, pag kumakanta ako ng amin, pumipikit talaga ako. Yung kanta, Ama namin, sumasalangit ka. Ayun, pumipikit ang mata ko kasi nga feel ko yung kanta na yun eh. Kasi ayan ang tinuturo ni Lord sa atin na panalangin, Ama namin. Kaya kung ako sa inyo mga kapatid, manalangin kayo ng Ama namin. Alam niyo po mga kapatid, mga mahal ko sa buhay, ngayon alam niyo na kung anong sakit ko. Manoy Lokring, patawarin niyo po ako kasi nagsinungaling po ako sa inyo nung tumatawag kayo sa akin na sabi ko hindi ko nasagot kasi nga ganito. Kasi Manoy Lokring, nung tumatawag po kayo sa akin, nasa hospital ako, na-confine po ako mga araw na yun. Kaya, sorry, pero Manoy Lokring, mga kapatid ko dyan, mga mahal ko sa buhay sa Pilipinas, huwag po kayo mag-alala kasi nga pinagaling ako ni Lord. Tsaka sabay ingat lang ako. Kaya, hihingiin ko lang po sa inyo, ipagdasal nyo lang po ako. Yun po ang tunay kong sakit. Sa lahat ng mga tao may mga sakit. Yun nga, sabi ko, huwag po kayo magwala ng pag-asa. Basta isuko nyo lang yan kay Lord. Isuko nyo lahat kay Lord at sabayan nyo na panalangin, ingat, at sundin kung anong sinasabi ng doktor. At kung mayroon kayong naramdaman na kahit kunti lamang, punta na kayo agad sa doktor. Kasi parang hindi lalaki ang nyo. Hindi gagaling kayo agad, pagkatapos hindi gagaling kayo agad, pagkatapos niyan hindi na kayo gagastos ng malaki. Kaya punta na kayo sa doktor, magpa-check up kayo, parang para sa inyo din yan. Huwag po kayo matakot magpa-hospital, okay? Ayan po ang ang share ko sa aking sa aking karamdaman at tawag dito na nakwento ko pala, hindi ko pala nakwento sa inyo noong nalaman ko na mayroon akong cancer, yung nalaman ko na mayroon akong cancer, nung mga oras na yun, huminto na ako sa aking trabaho sa hotel. So hindi na ako nagtatrabaho at bago ako lumabas sa ospital, kasi nag-promise ako kay Lord na hindi na ako magtrabaho ng linggo. Kaya tumawag ako sa aking company, kasi ang trabaho ko sa aking caregiver ay Sunday to Thursday, tapos Friday, Saturday, yun ang day off ko. Kaya sabi ko doon sa company ko, na ang gagawin kong trabaho, mag-start ako ng Lunes hanggang
Biyernes. Kaya ang trabaho ko ngayon sa caregiver, Monday to Friday. Kaya ang day off ko ngayon, Saturday and Sunday. Tapos ngayon, sabi ko kay Lord na ang Sunday para talaga sa Kanya. Tapos, ang Saturday ko, lately, nag-part-time ako sa Roppongi. Pero alam na ni Lord yan kasi nga, nag-ano naman ako kay Lord, sabi ko na hindi ko naman ano na sarili ko, pag hindi ko kaya hindi ko naman pipilitin kasi nga siyempre tao lang tayo, naghangad tayo na maging masaya ba, kasi nga pag nagpunta ako kasi ng Roppongi parang nawawala ang aking pagod sa loob ng isang linggo, Monday to Friday na trabaho, nawawala ang aking pagod. Tapos pag nagpunta ako ng Roppongi parang hindi parang wala akong sakit. Alam niyo po yun. Kaya nga sabi ko kay Lord na sana maintindihan niya ako. Kaya ang promise ko naman kay Lord, pag hindi ko kaya, hindi ko naman pipilitin, hindi naman ako hindi ko naman tawag dito. hindi ko pipilitin ang sarili ko pag hindi ko kaya. Ayun naman ang promise ko kay Lord. Siyempre tao lang ko, naintindihan ako ni Lord. Oo. Kaya lang ang Roppongi ang napili kong part-time kasi nga 'di ba mahilig ako sa music. Kasi alam niyo po mga kapatid, pag nakarinig ako ng music, nawawala aking problema. At saka usapang music. Mga kapatid, meron na po akong payo sa inyo kasi nga ako kasi hindi ako pag nasa bahay ako, hindi ako makatulog pag walang music. Pero pag nasa ibang bahay ako, for example, nakatulog ako sa ibang bahay, pupunta ako sa ibang bahay, doon ako matulog. Makakatulog nga ako, pero hindi talaga agad-agad. Kasi nga, parang masakit yung tainga ko kasi walang music. Pag nasa ibang bahay ako, nakakatulog naman ako, pero pahirapan. Pahirapan ang tulog ko. Nung una, yung ibig sabihin na matulog ka pero pahirapan, oo. Pero pag nasa bahay ako, pag nakarinig ako ng music, ayun, hindi ko na namalayan, nakatulog na pala ako. Pero pag sa ibang bahay ako, pinipilit ko na makatulog ako. Yun. Tapos, alam niyo po, ang ipapayo ko lang po sa inyo, kasi nga, salamat kay Sis Gigi Mercado, shout out sa iyo sis. Salamat sis, at pasensya ka na, wala akong kontak sa iyo. Sa ngayon, busy ako. Alam ko, busy ka rin, busy rin ako. Salamat sa advice mo. Si Sis Gigi ang nag-advise sa akin na makinig daw ako ng Christian song. Alam niyo po, mga kapatid, umpisa nung sinabi ni Sis Gigi sa akin na makinig ako ng Christian song, malaking tulong sa akin. Anong tawag nito, na hanggang ngayon, mula noon, hanggang ngayon, ayun ang pinapakinggan ko. Yan ang pangpatulog ko, Christian song. Ang sarap sa pakiramdam. Ang pinipili kong Christian song is Tagalog. Kasi nga, kasi pag Tagalog kasi, ramdam ko eh. Oo. Minsan nga, habang nakikinig ako ng Christian song, bigla na tumutulo luha ko. Ganun, oo. Kaya, ang pangpatulog ko ngayon, ang Christian song. Malaking tulong din yan po sa inyo. Kasi nga, ang advice sa akin ni Sis Gigi, pag nakinig daw tayo ng Christian song, 'di ba ano yan sa Panginoon? Awiting Panginoon yan. Hindi kasi natin nakikita ang masamang espiritu, 'di ba? Kasi daw ang masamang espiritu pag nakakarinig ng kanta ng Panginoon, lumalayo daw yan sila. Kaya malaking tulong yan. Kaya kung ako sa inyo mga kapatid, kung lugmok man kayo ngayon sa iyong mga problema, sa iyong mga karanasan sa buhay, may sakit kayong malubha, ito lang, makinig kayo ng Christian song. Kung ano man gusto nyo, English song, English Christian, o Tagalog Christian song, kung saan ba kayo gusto nyo, makinig kayo. At yun nga, samahan ng dasal, isuko mo lahat sa Kanya, at sabayang ingat, sabayang kilos. Yun lang masasabi ko sa inyo. Yun lang ang maipapayo ko sa inyo. Oo. Kasi alam niyo po mga kapatid,
pag nagkukwento ako tungkol sa aking sakit, umiiyak talaga ako. Kanina hindi ko na, kasi sabi ko, hindi na ako iyak. Oo. Kaya hindi ako nagdala ng panyo. Pero tumulo pa rin ang luha ko. Alam niyo po mga kapatid, nagpasalamat ako sa Panginoon kasi nga hindi ako na operahan, hindi ako nakalbo. At alam niyo po mga kapatid, sa awa ng Panginoon, wala po akong naramdamang sakit-sakit sa buto ngayon. Kasi nga, ang sabi ng doktor ko, baka maepektuhan daw yung buto ko, yung mga kananaday sa gamot, yung mga, baka mayroon daw akong maano sa katawan ko, mga ilang buwan. Kaya pag mayroon daw ganun, tawag agad ako sa ospital. Pero, thanks God, wala naman sa ngayon. Pero, nag-iingat lang ako kasi nga, pinagbawalan ako ng doktor na, isa lang ang pinagbawal sa akin ng doktor, wag daw akong, excuse me, wag daw ako magbuhat ng mabigat. Yun lang. Pero, pwede naman ako mag-gym. Pero wag yung, di ba may yung bubuhatin na mabigat na bigat, wag daw. Wag yun. Kasi delikado yan sa akin. Tapos, alam niyo po mga kapatid, na nasad ako noong na nakalabas ako ng ospital kasi nga, alam niyo po, one year and a half bago bumalik ang aking lakas. Dati, ito, hindi ko mabuksan. Ito, hindi ko mabuksan. Alam niyo po, tandang-tanda ko pa na, inom na ako. Tapos, kahit anong sikap ko, ayaw talagang mabuksan, wala talaga akong lakas. Kaya alam niyo po, may isang, binata na, mga 20 years old yata yung batang yon. Sabi ko sa kanya, excuse me, sabi ko, sa salitang Hapon ha, sabi ko, excuse me, wala akong lakas, pwedeng pakibukas. Alam niyo po, binuksan talaga niya. Sabi ko, pasensya ka na ha. Kaya yun, tuwing umiinom ako, nagpapabukas talaga po sa ibang tao. Nagpabukas ako sa ibang tao kasi nga, hindi ko nga siya mabuksan. Pero, nagpasalamat ako sa Panginoon dahil bumalik na yung lakas ko ngayon. Nakakabukas na ako. Ito, bukas ko na. Tapos, yung sa trabaho ko, di ba, magbubuhat, nakakabuhat na ako. Dati talaga, hindi. Pero alam niyo po, mga kapatid, mga kasamahan ko sa trabaho, mahal na mahal nila ako. Hanggang ngayon, ayaw nila ako pabuhatin ng mabigat, hindi nila ako ganon. Sinasabi nila sa akin, kamusta na daw ako, kinakamusta nila ako. Wag ako masyadong pagod. Pag pagod daw ako, sabihin ko daw sa kanila. Tapos, kung pagod daw ako dyan kung saan po, na-assign ako sa, di ba, nag-home service ako. Pag na-assign ako dyan sa pasyente na yan, na nai-stress ako, sabihin ko daw sa kanila, kasi hindi na nila ako ilalagay doon. Ganon sila ka-care sa akin. Kaya, thank you Lord. Thank you Lord talaga. Kasi mahal na mahal ako ng aking mga kasamahan sa trabaho, lalo na yung satyo ko. Love na love ako doon. Kasi nga tuwing meron akong follow-up check-up, sinasabi sa akin, minumonitor ako, kamusta na, ganon. Sila, kagaya kanina, nagpasalamat ako sa Panginoon dahil ang resulta ng aking check-up, follow-up check-up nung last month, kasi kanina result, alam niyo po, tuwang-tuwa ako kasi nga kagabi one week before, 2 weeks before, sabi ko kay Lord God, Mama Mary, sabi ko, kayo na po bahala magdesisyon sa aking result ng aking follow-up check-up last month. Sabi ko, kung ano man ang desisyon niyo po, buong puso ko po tatanggapin at buong puso ko rirespituin. Yun talaga ang sinasabi ko tuwing nagpapa-check up ako, follow-up check up. Kaya, alam niyo po mga mahal kong kapatid, ang in-expect ko nga baka mag-follow up check up na naman ako next month, July. Tapos ang in-expect ko, baka sabihin ng doktor na kasi mga kapatid, totally, yung 6 inches ko na bukol, mayroon pang 2 inches na
na mayroon pang 2 inches na naiwan dito sa loob ng tiyan ko. Pero hindi siya lumalaki sa awa ng Panginoon. Kaya yan nga tinatakot. Hindi na ako natatakot kasi si Lord na bahala sa akin eh. Siya na bahala sa akin. Kasi sabi ko sa kanya, ito na yatang mission ko, Lord, na trabaho sa caregiver, yung mission ko na tumutulong sa mga taong nangangailangan na hindi ko kilala, yun yatang mission ko. Kaya sabi ko kay Lord, hindi na ako natatakot, sabi ko, kasi ikaw na bahala sa akin. Oo. Kaya yung tuwing may follow-up check-up ako, pinapasa Diyos ko na ang lahat sa result. Kaya thanks God. Alam niyo po mga kapatid, good news kasi nga sabi ng doktor lahat ng check-up ko noong last month, ang result ngayon, thanks God, okay siya. Praise the Lord. Alam niyo po, nung sinabi ng doktor ko na ganito, alam nyo, ang binanggit ko talaga, hindi ako nagpasalamat kay doktor. Ang sabi ko talaga, thanks God, Mama Mary. Thank you po, praise the Lord. Tapos, thank you, Doc, sabi ko sa kanya. Talagang pinahuli ko talaga ang doktor. Oo. Tapos sabi ko sa Japanese, kami sama no ukagide. Sabi ko, hindi ko alam sa Tagalog yan. kami sama no ukagide. Gumaling ako. Yun lang sabi ko sa doktor. Tapos sabi niya, yung katane, sabi ng doktor. Tapos, akala ko, pabalikin na ako ng doktor ng next month. Sabi niya, okay naman ang resulta mo. Sige, balik ka after 3 months. Kaya, thank Lord. Sa August na naman ang balik ko sa hospital, ang follow-up. Kaya sa August, magsi-CT scan na naman ako. Pero nagpasalamat ako dahil hindi ako babalik next month kasi akala ko sabi ng doktor, balik ka na naman next month. Kaya yun, thank you Lord kasi nga dalawa ang good news ang natanggap ko sa araw na ito, yung resulta ko okay. Tapos akala ko next month kasi pag sabi ng doktor okay yung okay resulta ko, tapos balik ka na naman next month, yung nasa isip ko yung pala ay August. Kaya thanks God, praise the Lord. Kaya thanks God talaga po rin po ang Panginoon. Kaya mga kapatid, mga kapwa, kung may mga sakit, huwag po kayo magwala ng pag-asa. Basta isuko nyo lang talaga yan. At magbalik loob kayo sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, malay natin baka binigyan kayo ng sakit na kagaya ko. Kasi pinalo kayo ni Lord, mahal kayo ni Lord. 'Di ba tayo mga anak, pag umano tayo sa mga magulang natin, sa nanay natin, di ba papaluin tayo? Ganon din si Lord. Mahal ka ni Lord, kapatid. Kaya ka binigyan ng sakit. Alam niyo po mga kapatid, hindi biro ang sakit ng cancer. Hindi po biro. Kaya noong namatay yung member ng Aegis, alam mo, nasasad ako. Kasi nga, nasasad ako sa mga taong pumanaw ng dahil sa cancer. Kasi nga, di ba cancer ako? Hindi ko alam na survivor ako. Kasi nga, hindi pa totally ako na, siguro survivor pa. Survivor ba ang tawag sa akin? Kasi nga, ngayong August. Ngayong August 23, na ako, 2 years na ako nandito sa labas ng ospital. Kasi 2023 ako nakalabas, August 23, 2023. So, 24, 25. So, August 23, 2025, 2 years na ako dito sa labas ng ospital. Kaya sabi ko, alam niyo po, malaking tulong din sa akin kasi nga, ngayon, hindi ako nakaramdam ng pagod sa trabaho. Oo nga, nakakaramdam ako, pero hindi kagaya talaga dati na nagagalit ako. Pero ngayon na, sabi ko, Lord, thank you. Nakaraos ako sa isang araw na trabaho, bukas muli. Di baling mapagod ako, basta wag lang ako ma-confine. Yan lang talagang hingi ko kay Lord. Kasi ito ang mission ko eh. Dalawa ang mission ko. Yung trabaho ko, pangalawa, yung makatulong ako sa mga nangangailangan na hindi ko kakilala, basta mayroon lang ako maitulong. Kasi mga kapatid, tungkol sa tulong, ikaw gusto mo bang makatulong sa kapwa mo? Pwede. Paano? Wala ka bang pera?
Wag mong sabihin kapatid, wala kang pera, hindi ka makatulong. No, hindi. Maraming paraan paano makatulong. Alam niyo po kung ano? Ganito po. Gusto mo bang tumulong? Sige, sasabihin ko mamaya ha. Oo. Bigyan ko kayo ng advice paano makatulong na hindi pera ang gagamitin. Makakatulong kayo. Tapos alam niyo mga kapatid, yung nalaman ko na meron akong cancer. Alam niyo po, ang nasa isip ko talaga noon, mamamatay na ako, makalbo na ako. Kaya alam niyo pong nanghimilin na ako, nagpapahiwatig na ako sa aking pamangkin na si Jeannie. Alam niyo po, si Jeannie, grabing iyak niyan. Dahil Jeannie, pasensya ka na ha, nag-alala ka sa akin at salamat nag-alala kayo sa akin. Alam niyo po si Jeannie, ito ang binilin ko kay Jeannie. Sabi ko, dahil Jeannie, ma-confine ako ngayon July 3. Ngayon, advance lang ako mag-isip. Malay natin kasi nga hindi natin alam na confine ako, anong gagawin sa akin, baka hindi na ako makalabas ng ospital, o malay natin magkamali ang doktor sa paggamot sa akin, hindi na ako makakasalita. Yun talaga ang sabi ko kay Jeannie. Magkamali ang doktor sa paggamot sa akin, baka hindi na ako makakilos, hindi na ako makakapagsalita. Ngayon na habang makapagsalita pa ako, ito ang sasabihin ko sa iyo, dahil Jeannie. Nang hibilin ako kay Jeannie, iyak ng iyak. Sabi ni Jeannie, Mami, ayaw kong magsalita ka ng ganun. Sabi ko, please dahil intindihin mo ako, practical tayo. Kasi nga, advance lang ako. Kasi nga, hindi ko alam, ang Diyos lang nakakaalam. Paano kung, nasa hospital ako na hindi na ako makakasalita. Tapos, paano kung namatay na ako? At least ngayon, alam mo, kaya tanggapin mo, makinig ka lang sa akin, Day. Pakinggan mo muna ako, sabi ko. Tapos habang nagsasalita ako, si Jeannie, panay dangoy-ngoy, iyak siya ng iyak. Kasi ayaw daw niya ako magsalita ng ganun. Kaya pinaintindi ko sa kanya, sabi ko, Day, intindihin mo ako. Kasi nga, malay natin nga, baka hindi na ako makapagsalita, hindi na ako makalabas ng ospital. Eh sabi ko, please, pakinggan mo muna ako. Tapos, yung sabi ko kay Jeannie, Day, pakinggan mo muna ako, sabi ko sa kanya. Kaya yun, sa bandang huli, pinakinggan niya ako. Tapos, briefing ko na yung asawa ko, kinausap ko na yung asawa ko, tsaka yung natandaan niyo po, yung dalawa kong kaibigan dito sa Kamif Kuka, kinausap ko na sila mag-asawa na ganitong mangyari, na kung anong mangyari sa akin, paki-message mo si Jeannie na pamangkin ko. Tapos kung anong mangyari sa akin, sabi ko sa asawa ko, kontakin mo to yung kaibigan kong dalawa, yung mag-asawa. Tapos kung kung anong mangyari sa akin, ang asawa ko kukontak doon sa kaibigan kong mag-asawa dyan sa Kamif Kuka. Tapos ang kaibigan ko dalawa sa Kamif, yung mag-asawa dyan sa Kamif Kuka, siya ang kukontak kay Jeannie. Kaya pinakuha ko ang Facebook Messenger ni yung mag-asawa na yon at saka si Jeannie. Kaya sabi ko friend request kayo sa isa't isa para mayroon kayong kontak. Tapos ito namang asawa ko, number ng asawa ko, ang number ng asawa ko binigay ko doon sa mag-asawa na yon. Tapos yung sa husband na yon, sa mag-asawa, binigay ko rin doon sa asawa ko. Nagpalitan sila ng cellphone number kasi kung just in case anong mangyari sa akin, sila na ang magpuntakan. Tapos ang sabi ko sa asawa ko, kasi mga kapatid, ako kasi pag namatay kasi ako, wag naman pa sana. Ako kasi pag namatay kasi ako, mayroon kasi akong hoken. Ang makakuha lang nito ang asawa ko, kasi nga noong nag-apply ako ng hoken, sabi ko ang ilalagay ko sana sa hoken ko isa sa mga pamangking ko. Di ba wala akong anak, di ba nag-iisa lang ako sa Japan, asawa lang mayroon ako. Sabi ng hoken, hindi pwede. Ang pwede lang daw ang makakuha sa aking hoken kung hindi asawa ko, anak. Wala akong anak. Sabi ko, wala na akong choice. So, ang asawa ko na lang ang nakalagay doon sa pag anong mayari sa akin, siya ang makukuha. Kaya, pag pumanaw ako, ang makukuha ng asawa ko ay ising mang guhaku. Ising mang guhakumang. Ano ba yan? Ising tinggo. So, ising mang guhakumang. Ising guhakumang.
ang makukuha ng asawa ko pag ako ay pumanaw sa hukin ko. Kaya sabi ko doon sa asawa ko, sabi ko, be honest ka lang sa akin. Sabi ko, pag ako ay pumanaw na, sabi ko talaga sa inyo bago ako na-confine, sabi ko, month of June 2023, sabi ko, honey, sabi ko, pag ako pumanaw, gusto ko yung 500 kalapad isend mo kay Jeannie. Ibigay mo kay Jeannie. Ang kanang ising mang sa'yo na yan. Sabi niya, oo, sabi niya, wag daw ako magsalita ng ganun. Sabi ko, hindi, be practical nga tayo kung ano mangyari sa akin. Sabi niya, oo nga, sige na. Basta, sabi niya, parang malaman mo kung paano isend kay Jeannie yung 500 kalapad, kontakin mo yung mag-asawa at yung mag-asawa na ang mag-send money kay Jeannie. Yun talaga ang binilin ko sa asawa ko. Tapos, ang binilin ko rin kay Jeannie, sabi ko sa kanya, sa ngayon, wag mo nang sabihin sa mga kapatid ko, pamangking ko, silang lahat, wag mo nang sabihin ang sakit ko. Pag may mangyari sa akin, ikaw na ang magsabi sa totoong sitwasyon ko. Yun ang bilin ko kay Jeannie. Tapos, pag pumanaw ako, na nandito ako sa Japan, gusto ko, hindi na ako iuwi dyan sa Pilipinas. Dito na ako sa Japan. Tapos, nanghibilin na rin ako kung saan ako ilibing. Yan ang sinabi ko sa asawa ko. Kaya, grabe si Jeannie, dangoy-ngoy siya ng dangoy-ngoy. Iyak siya ng iyak. Sabi ko, basta yun ha, sabi ko sa kanya. Kaya yung address ni Jeannie at pangalan ni Jeannie, yung cellphone niya, andyan sa sa CR ko, nakasulat yan. Sabi ko sa asawa ko, ito, pati yung cellphone number ng mag-asawa na yung kaibigan ko sa kami ko. Kung nasa CR ko, kasi yung sa CR ko, nakalagay doon ang mga importante. Kasi yung asawa ko, malimutin kasi yan Parang hindi talaga malimutan, talagang nakataplak yan doon sa dingding ng ng CR ko. Yung mga importante. Diyan, yan. Sabi ko sa asawa ko, just in case ito. Yun ang sabi ko saka inom lang ako. Tapos, yun ang sinabi ko sa kay Jeannie at saka sa yung mag-asawa at saka yung sa asawa ko. Kaya, nagpasalamat ako sa Panginoon na hindi pa niya ako kinuha. Kasi kung kinuha niya ako, magkaroon ng pera asawa ko. Ayaw siguro ni Lord na magkaroon pa ng pera asawa ko. Kaya, yun ang nangyari. Tapos, noong dati, pumayat ako na, di ba 65 ako. Tapos, bigla akong naging 53. Tapos, yung nasa hospital ako kasi nga, hindi ako kumain isang linggo. Nagiging 49 kilos ako. Dextrose lang ako ng dextrose. Tapos, nung lumabas ako ng hospital, nagiging 52 ako. Tapos hanggang naging 58 kilos. Tapos nagulat ako kanina pagdating ko sa hospital kasi nga nagtimbang ako. 61 kilos na ako. Oh my God. Kaya pala, itong damit na to maluwag sa akin ngayon. Ang sikip na. Tingnan niyo po, oh. Tingnan niyo po. Masikip. Maluwag to sa akin Ayan, oh. Ayan. Ito yung tiyan ko. Mayroon akong tiyan, oh. Ayan, oh. Oh, ayan. Oh. Inano ko siya. Ginanong ko kasi maraming insekto, Kaya, yun. Ako ngayon, 61 kilos, kaya patay. Ayoko ng 61. Mabigat na ako. Gusto ko ayoko nang kumain ng rice sa gabi. Na lang ako, salad at saka tofu. Yan na lang ang kakainin ko every night. Kaya, yan ang kwento ng aking buhay, mga kapatid, tungkol sa aking sakit. Kaya, sa lahat ng may mga sakit dyan, huwag po kayo magwala ng pag-asa. Kung kaya ko to, kaya nyo rin. Di ba? Kaya, sa may mga sakit dyan, paki-comment nyo po ang pangalan nyo, kung ano yung nasa birth certificate nyo, yun ang nyo po ilalagay. For example, pangalan yun, kasal na kayo, di ba? Kasal na kayo sa sa tawag nito, sa hapon or kanino.
Basta kung ano yung pangalan nyo, kung kinasal kayo ngayon, kung anong pangalan nyo ngayon, eh di ngayon, for example, hapon yun, o basta kung ano yung pangalan na, tunay na pangalan niya, dala nyo ngayon, paki-comment nyo dyan sa, sa video ko, kasi, isusulat ko yan, at tapos, isisend ko yan kay Father kay Reverence Father Joel Jomarsos, isisend ko sa messenger niya, kasi hingi ako ng tulong sa kanya, parang dasalan niya tayo. Oo. Hingi ako kay Father, magpadasal tayo kay Father Joel Jomarsos Gatos sa messenger niya. Kaya i-comment niyo yan, yung mga pangalan niyo. For example, kung ang dala niyo ngayon ay pangalan na ng asawa niyo, yun na, i-comment, niyo, isusulat niyo. Kasi, yun ang dinadala nyo ngayon na pangalan eh. Kagaya ko, Hayashi Elena Maglangit. So, Hayashi Elena. Pero ako, pag nagpadasal kasi ako, ang ginagamit ko kasi pangalan single. Yung Elena Caballero Maglangit. Hindi ko ginagamit yung Hayashi. Kasi nga, galit ako sa ex-husband ko eh. Unang asawa ko yan si Hayashi. Ayoko ng Hayashi. Oo. Kaya, ang ginagamit ko talaga pag nagpa-Thanksgiving ako, nagpadasal ako, Elena Caballero Maglangit talaga ang ginagamit ko. Kasi ayaw ko ng Hayashi. Galit ako sa asawa ko, sa dati kong asawa. Kasi itong asawa ko, pangalawa ko na yung asawa na yan eh. Kaya yun, pwede rin kung gusto nyo yung pangalan nyo, basta kung di mas maganda kung ano yung nakapangalan sa birth certificate nyo, yung single pa kayo, yun na lang. Parang sigurado, oo. Kasi natin yan, kasi ko yan kay Father Joel para madasalan tayong lahat. So mga kapatid, hanggang dito na lang muna siguro ang aking video. Medyo 6:35 na ng hapon, pero maaraw pa rin. 6:35 na, pero maaraw pa rin. Yan ang oras, oh. Ako, nasaan na ba yung oras na yan? Ayan, no? 6:38 yata, ayan. May hangin na, medyo mahaba-haba na tong video na to. Baka maano na kayo panoorin to. So mga kapatid, maraming salamat sa mga nanonood sa aking video, at sana ay mayroon kayong natutunan sa aking kwento ng aking buhay tungkol sa aking sakit. Basta payo ko lang sa inyo, kung mayroon kayong karamdaman, ipa-check up niyo agad yan, parang hindi na lumaki. At huwag po kayong magwala ng pag-asa, okay? So, lang natin sa Panginoon. Basta, itiwala lang natin sa Kanya ang lahat dahil Siya lang nakakaalam. Shout out sa lahat ng mga nanonood, shout out sa lahat ng mga hindi nanonood, shout out sa aking mahal na followers na kahit hindi ako nakabigay ng tulong, wala akong pag-games, nandyan pa rin. Number 1 kong followers, shout out sa iyo, Chini Fulgeras Junterial. Maraming shout out sa iyo, at kay Annalyn Agravante, kay Keteriano. Maraming salamat sa inyo. Alam ko kung sino-sino kayo na mga tunay kong mga followers. Hayaan nyo po, darating ang panahon pag nakabakasyon ako ng Pilipinas, yun nga ang sinasabi ko sa inyo, magkita-kita tayo, sisikapin ko na magkita-kita tayo. Shout out kay sis Gigi Mercado, I love you sis. Sorry kung wala akong contact sa iyo, busy ako. At sa mga mahal ko sa Pilipinas, patawarin niyo po ako kung hindi ako nagsabi ng totoo sa aking kalagayan. Ito po yung ito po ang aking sakit ngayon. Ngayon alam niyo na. Manoy Lokring, patawarin niyo po ako kung nagsinungaling po ako sa inyo. Kasi iyan si Manoy Lokring, nagkataon na nasa hospital ako, na-confine ako, panay tawag sa akin yan eh. Siguro inutusan ni Lord yan at ni Papa ni Mama, natawagan ako, pero nagsinungaling ako sa kanya, kaya hindi ko sinagot. Kaya Manoy, huwag kang mag-alala Manoy, okay lang ako. Tingnan niyo po ang bait-bait ni Lord, oh. Ikaw Manoy, mag-ingat ka dyan ha, Kuya Fredo, mag-ingat kayo. Shout out sa lahat ng ating mga kapatid. Lahat-lahat kayo dyan. I love you guys, I love you all. So, I love you guys so much. So, hanggang dito na lang aking video, puputulin ko na at ako ay ihi na. Nakailang oras ba ako dito? Oo. So, ang bilis talaga ng oras,
mag-alas 7 na. Dito, quarter 7 na, pero tingnan nyo po ang background ko, maano pa rin, maliwanag pa rin. So ngayon dito sa Japan is mahaba ang araw, maikli ang gabi. Pag ano naman, pag fuyo na naman, pag winter, maikli ang araw, mahaba ang gabi. Ganun dito. Kasi dito pag winter, mga 5 o'clock, 4 p.m., ano na, makulimlim na eh. So paano, hanggang dito na lang ang aking video, at tungkol doon sa aking kwento ng aking buhay, ipagpatuloy ko po yun kung doon sa Black Tree. Doon sa Black Tree, hindi pa tapos yun. Kasi marami pa akong ikukwento sa inyo ng aking buhay nandoon sa Black Tree, kasi marami pang mga pangyayari yun. Bigyan ko kayo ng kunting sa Black Tree ako nakaranas na tumalon ng bintana 3 beses. Sa Black Tree ko rin naranasan na sinakal ako. Sa Black Tree ko rin naranasan na pinalo ako ng belt, yung ulo sa belt, yung belt sa pantalon. Sa Black Tree ko rin naranasan na nakakita ako ng San Telmo. Sa Black Tree ko rin naranasan na nakakita ako ng nanigarilyong Capri. Sa Black Tree ko rin naranasan na yung ate Inday ko kinuha ng Capri. Sa Black Tree ko rin naranasan na natulog ako ng tanghali, nagising ako ng 3 p.m. Alam niyo po yung ahas na udto-udto ang tawag noon, kulay pula na maliit, na pagising ko nagulat ako, nandito na dito. Sa Black Tree ko ring naranasan yung mga ganyan. Kaya ang dami kong ikukwento sa inyo. Sa Black Tree ko rin naranasan na mayroon akong alagang pusa niya. Ang lahat, pagising ko, ang mga anak kinain. Hindi ko alam, baka aswang ang kumain noon. Kaya hanggang ngayon, malaking tanong sa isip ko, bakit yung pusa ko kinain. Ayun. Kaya sige mga kapatid, hanggang dito na lang. Marami pa ako kwento sa inyo. Okay? So, yun lang po. At mahal po kayong lahat. Salamat sa panunood, at pasensya na po kayo na mahaba ang aking video. Okay, bye guys. Thank you for watching.